Mainit na balita. Si Minandro Guevara po, pinalitan na po sa kanyang pagiging Solgen. Samantalang ang mga katulad nila Recto ay retain po. No? Nung nagsampa po ng reklamo ang pamilya Duterte laban po sa illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong, dapat po automatic ang kanilang abogado ay si Minandro Guevara o yung OSG. Nag-refuse pong mag-abogado si Minandro Garcia dahil po siya pinanindigan niya yung paniniwala niya na walang jurisdiction yung ICC. Yun din yung sinasabi ni BBM. Ang pagkakaiba lang po, si Minandro Guevara, pinangangatawanan niya yung paniniwala niya. Si President Marcos, sinasabi niya yung paniniwala niya, pero kabaliktaran naman nung nangyayari. Pag-uusapan natin yan. Ito po, no, si Minandro Guevara po, pinalitan na po o papalitan na po ng, sa kanyang pagiging Solgen. Samantalang ang mga katulad nila Recto ay retain po. No? Ayan. So, ayan na pala. Nanumpa na po. Itinalaga na bilang bagong Solicitor General sa University of the Philippines Law Dean, Attorney Darlene Berberabe. Ngayong Huwebes, May 29. Okay. Alam nyo po, nakakaano, no? Ito talagang gobyerno natin, ano no? Tama naman yun. Kasi si Minandro Guevara na lang po yung natitirang mayroong prinsipyo, no? Matatandaan po natin, nagtaka po yung marami. Ang Solgen po kasi ang abogado ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa dami po ng inaabogado ni Minandro Garcia, ang dami po, ito po yata yung pinakamarami, no? Na pinakamaraming kinaso sa Supreme Court. Itong ating administrasyon ngayon, ang pinakamaraming kaso pagdating po o question ng mga pinagagawa nila sa Supreme Court. Nagbiro nga po yung isang Supreme Court Justice na sa dami ng kasong kinakaharap nyo sa Supreme Court, baka gusto nyo na ba magpagawa, no, sa Malacanang? Baka gusto nyo na magpagawa ng wholesale na mga toga. Kasi hindi po yun po ang isusuot mo pag humarap ka sa Supreme Court. Nakatoga ka eh. Ang dami po talaga, simula po sa budget, question po ng pagkidnap kay Tatay Digong, napakarami pong kino-question. Ito pong gobyerno natin ay ang dami pong mga ginawa na kasalukuyan. Nagpakulay din. Ilaw lang. Wala akong ilaw na matino eh. Kaya sa ilaw lang yan. Okay. Hindi po ako nagpakulay ng buhok. Hindi ako magpapakulay ng buhok. Baka nakalimutan mo na naman ads mo, iset mo. Oo nga, no? Maraming salamat sa mga nagpapaalala. Yan, simulan na po natin, no? At iba pa pong pambubudol ni BBM, no? Tatalakayin din natin yung yan pong yung may kinalaman dyan sa nakakainis na pagdidinay nila. Maganda yung sinabi ni Professor Malutikia tungkol po dyan, no? Sa may dinidinay po patuloy po na pagsasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Kung nilinaw mo ba na ayaw mo, di hindi sana pumirma yung anak mo. May sinasabi ka pang gawin niyo yung trabaho niyo. Okay. Papasok-pasok lang po na balita na tinanggap po ni Pangulong Marcos ang resignation nito ni Minandro Guevara at pinalitan na po siya ng UP Dean. UP Dean. UP Dean kasi si Minandro.
na si Dean Attorney Darlene Berberabe. Okay. Alam niyo po, ang ano po rito, talakayin na po natin yan, no? Kasi ngayon ko lang din po nalaman. Akala ko naman nagkataon lang na si Recto po. Nagkataon lang po na si Recto siya yung finance secretary. Hindi po pala, no? Si Recto po pala talaga ang may matinding may matinding kumbaga siya po talaga yung author nitong paglilipat ng budget, yung mga sobra-sobra pang budget ng mga ahensya ng pamahalaan na mailipat po, makuha po ng government na maisurrender po maibalik po sa gobyerno o kumpiskahin ng gobyerno. Siya rin po pala yung may panukala nito nung siya po ay deputy speaker pa. So, ngayon ko lang po napansin, nasa na ba yung wordings nun? Nung siya po ay congressman pa lang, siya po yung nagsulat doon sa may BICAM, no? Na lahat GAA nung nagdaan, nung 2024, na lahat ng mga government agencies na mayroong pondo na natitira ay isurrender sa pamahalaan. Tapos, ginawa po siya, hindi po niya tinapos na yung termino niya bilang congressman. Ginawa na po siyang finance secretary. Pinampalit po siya, kung di ako nagkakamali, kay Jokno. Doon sa magaling na Jokno. Kaya, ang involvement po pala ni Ralph Recto dito po sa paglilipat ng budget ng PhilHealth, malaki po, no? O, tapos retain po sila lahat. Samantalang yung PhilHealth issue, kukuha lang po ako ng tubig, samantalang yung pong PhilHealth issue, ang isa sa pinakamalaking naging problema, isa po yan sa pinakamalaking problema ng pamahalaan, isa po yan sa pinakamaraming batikos. Direkta pong binatikos yan, kahit nga po yung mga sinasabi nating kakamping at mga dilawan, binatikos po si Pangulong Marcos dyan. Talaga palang involved dyan sa Recto, no? Si Recto po mismo pala yung nagsulat niyan. Si Recto rin yung nagpatupad, kaya alam na alam niya. At ngayon po, yan pong isa sa mga ikinaso ng sari-saring iba-ibang grupo po to. Hindi lang po to grupo na Maka-Duterte. Pati po dyan nga sumikat anong pangalan nun? Yung isa pa na biglang sikat, bigla rin lubog. Si Magno, Professor Magno. Yan pong issue ng PhilHealth. Ang dami pong tumutol dyan. Napaka-controversial. Isa po yan sa mga kumbaga nagpalubog, no? Nagpalubog po dito sa popularidad ni BBM. Retain po. Na-retain po. Umipiyok-piyok pa. Kala mo nagbibinata eh. Na-retain po si Recto. Sa dami po ng galit. Galit po dun sa paglilipat ng PhilHealth. Galit po sa lahat-lahat. Nung tinatanong nga si Recto mas lalo pa po nadagdagan yung galit ng tao Kasi tinanong siya, di ba? Si Recto ba yung tinanong? Tinanong po siya, saan nyo dinala yung PhilHealth? Kasi ang linaw po. Ito po balang araw, itong PhilHealth issue na to, kung may numero na po, yung magsasampa ng impeachment kay Pangulong Marcos. Nagsasanay na tayo dahil sa social media.
kung meron pong magsasampa na impeachment kay Pangulong Marcos, isa po itong paglilipat ng PhilHealth. Kasi ang linaw eh. Sa batas po ng PhilHealth, gagamitin mo lang ang pondo ng PhilHealth, dyan po sa mga miyembro. Oh. Isa po yan talaga, yung paglilipat na yan. Kaya kataka-taka po na yung author, yung may yung utak mismo ng mula pala sa simula yan, si Recto. Nakita ko yung optics eh. Hindi ko na lang matandaan kung anong mga petsa. Siya po mismo talaga yung kaya siguro siya ginawang finance secretary dahil sa panukala niya na manguhan ng pondo. Alam niyo naman yung gobyernong to, laway na laway sa mga pondo. Sa madaling salita, mga kapatid, niretain yung kung totoo po si Pangulong Marcos na ito po para makais, di ba? Sabi niya, talunan tayo eh. Let's listen. That the voice, the people have spoken. Nagsalita na raw yung mga tao. Nagsalita na po yung mga tao, Mr. President, kaya kay talo. Di ba? Sabi niya, nagsalita na yung mga tao, yung mga mamamayang Pilipino. Ano po dapat niyong ginawa? Dapat pinakinggan niyo. Tama yan eh, yung resulta ng eleksyon na kayo ay natalo at hindi po kayo simpleng natalo. Kayo po ang may worst record of a sitting president sa midterm election. Mula pa po kay Cory, lahat po ng sitting president panalo po sa midterm election. Kayo po ang kaisa-isa. Okay. Ano po natin porso natin yan Tama naman yung sinabi mo, Mr. President. Tama yung premise mo. Pinag-resign mo sila lahat dahil gusto mong makinig. Gusto mong makinig sa mga tao. Gusto mong pakinggan bakit kayo natalo. Nagsalita na yung mga tao. Gusto mong, kaya mo pinag-resign. Ang problema, hindi kayo marunong makinig. Kanino galit yung mga tao? Okay, Recto. Mula pala simula, kasama na siya riyan. Ang problema, siya yung niretain. Ngayon, kung nakikinig po kayo, isa lang po sa mga cabinet official nyo yung natutuwa yung mga Pilipino. Alam nyo po kung kanino? Kay Menandro Guevara. Real talk po yan. Natuwa po kami kay Menandro Guevara kasi nung nireklamo po, saan ba nireklamo? Nung nagsampa po ng reklamo ang pamilya Duterte laban po sa illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong, dapat po ang automatic po dapat ang attorney o ang abogado po ng mga sinampahan ng reklamo na ahensya ng pamahalaan, dapat po automatic ang kanilang abogado ay si Menandro Guevara o yung OSG, Office of the Solicitor General. Pero tumutol po eh. Nag-refuse pong mag-abogado si Menandro Garcia dahil po siya pinanindigan niya yung paniniwala niya na walang jurisdiction yung ICC. Paano niya ipagtatanggol yung mga tao na nagpakulong kay Tatay Digong? Kaya naroon nakakulong si Tatay Digong sa ICC ngayon. Paano niya ipagtatanggol yung mga taong nagpakulong kay Tatay Digong samantalang ang paniniwala niya, yun din yung sinasabi ni BBM na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang po, si Menandro Guevara, pinangangatawanan niya yung paniniwala niya. Si President Marcos, sinasabi niya yung paniniwala niya, pero kabaliktaran naman nung nangyayari.
yung mga tauhan niya, hindi naman pinapansin yung sinasabi niya. Napapaikot eh. Sila din yung nagsabi. Dati, maliwanag sila nung si Boying Rimulya ay kaisa pa ng paniniwala na yung ICC walang jurisdiction. Pareho pa sila ni BBM na sinasabi, walang jurisdiction. Pero dumating po yung time, hindi po natin alam kung bakit po bigla nagalit si Boying Rimulya sa mga Duterte. Sa bagay, nung naghiwalay na, namili di ba? Okay. Na pinauso nila yung salita na hindi po kami makikipagtulungan sa ICC, pero sa Interpol, makikipagtulungan kami. O, di ba? Sino po ba bakit po ba may Interpol na yan? Pinadaan lang po ng ICC sa Interpol. Ganun din eh. ICC po talaga yung tinulungan ninyo. So, yan po ang naging larawan. Imbis, sinasabi ni Pangulong Marcos, talo tayo, nagsalita na yung mga tao, kinakailangan magkaroon tayo ng mga moves na gagawin na para makumbinsi natin yung tao na seryoso tayo. Lalo nyo po kami nakukumbinsi na ito pong pagpaparesign ninyo, para yung mga natitirang may prinsipyo, yung mga cabinet official, nauna na po si Arnel Ignacio, di ba? Lahat po ng mga mahal ng mga mamamayang Pilipino, katulad ni Arnel Ignacio, at saka ngayon si Solgen, sila yung tinatanggal nyo. Yung mga katulad nila Recto, ni Pangandaman, na involved din po dyan, di ba? Kasama po yung dyan, yung DBM secretary sa kanila mababalik yung pondo eh. Retain na retain. Iniisip ko, bakit sila na-retain? Sila nga sa kanilang galit yung mga tao. Baka may alam sila na pag tinanggal sila. Yun ang problema kay Menandro Garcia. Masyado silang maprinsipyo. Tandaan nyo po, pag maprinsipyo po ang mga tao, mahirap pong daanin sa ganito. Hindi mo mapapasunod dahil lang sa pera. So kung ang namumuno ay hindi po matino, hindi niya po iibigin na yung kanyang mga tauhan, lalo na po cabinet official, lalo na po Solgen, ay matitino. Kasi kung hindi ka matino, may kalokohan kang balak, hindi mo nanaisin si Guevara na maging tauhan mo dahil po, katulad niyan. Napahiya po sila doon. Di ba? Mismo ang abogado ng pamahalaan nagsasabi na mali yung ginawa ninyo. Kaya mabuhay ka, Menandro Guevara. At least, kahit na ikaw ay matatanggal ngayon sa pwesto o natanggal ka na sa pwesto, yung paghanga namin sa iyo, siya lang yata yung dating tauhan ni Pangulong Duterte na nanatili yung ating paghanga, no? Kasi yung iba, kinain na eh. Menandro Guevara. Yan. Ano ba nasabi ko? Kaya walang tunguhin eh. Kung sino yung matino, siya yung pinalalayas eh. Anak ng tinapay oh. Kung sino yung maraming kalokohan, maraming alam na gawin. Kasi po, tignan nyo sa Recto. Maparaan eh, di ba? Ang dami niyang pwedeng gawin para sa'yo. Pag ikaw po ay yun yung hangad mo, lahat ng ipag-utos mo, kayang gawa ng paraan ni Recto. Si Menandro Guevara, hindi ubra. Pinakulong nyo si Tatay Digong tapos ako magtatanggol sa inyo. Bahala kayo dyan sa buhay niyo. Stick siya sa kanyang paniniwala. Stick siya sa kanyang prinsipyo. Menandro Garcia. Ayun. Yan po ang gusto ko sa inyo.
Hindi po ako masamang i-correct. Hindi po ako nagagalit pag kinokorek po ako. Yun po pa, kasi alam naman natin, hindi tayo perfecto eh. Henyo tayo, pero hindi tayo perfecto. Maraming salamat po sa mga nagko-correct sa akin. Yan. Okay. Punta na tayo dito sa sinabi naman ni Professor Tiquia. Alam niyo, nakakatuwa to. Sabi ni Professor Tiquia, actually, ganyan na rin yung sinasabi natin, di ba? Sa sinasabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya talaga. Ilang beses ko bang sasabihin na ayaw kong ma-impeach si VP Sara? Tapos sinabi pa niya na yung mga supporter ko, hindi naman sila yung di ba? Hindi naman sila yung nagpasa o hindi naman sila yung nagpanukala ng impeachment. Ang nakakalimutan niya, kaya napunta yung impeachment o kaya magkakaroon ng impeachment trial dahil in-impeach yan, Mr. President, na mga kaalyado mo. Yung mga kaalyado mo sa House of Representatives na pinangungunahan ng anak mo, sila po yung pumirma para ma-impeach si VP Sara.